Walang tao sa bahay ng araw na yon, maliban sa akin. Ako si Lorna, isang tagalinis na madalas tawagin kapag may mga lumang bahay na kailangang linisin. Ang bahay na ito ay tila may sariling kwento, ang mga pader ay puno ng mga alaala, at ang bawat sulok ay may sariling lihim. Habang nagwawalis ako sa sahig, naramdaman ko ang kakaibang lamig na tila umaagos mula sa isang sulok ng sala. Doon ko nakita ang lumang kabinet. Kahit hindi ito gaanong napapansin sa unang tingin, may kung anong puwersa ang humihila sa akin papalapit. Habang lumalapit ako, narinig ko ang isang mahina, ngunit malinaw na iyak mula sa loob nito. Ang iyak ay tila sa isang batang babae, puno ng dalamhati at takot. Napatigil ako, kinilabutan. Alam ko, hindi ito basta-basta lang. Ngunit sa kabila ng takot, may kung anong kuryosidad na nagtutulak sa akin na alamin kung ano ang nasa loob. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kabinet. Sa una, wala akong nakita, kundi ang mga lumang gamit, mga damit na puno ng alikabok, at ilang mga laruan na baka pag-aari ng batang dati nakatira rito. Ngunit habang iniinspeksyon ko ang loob, napansin kong may maliit na kahon sa pinakailalim. Nang dinampot ko ito, tila lumakas ang iyak. Mas malinaw, mas nakakakilabot. Napansin kong may pangalan sa kahon. Amelia. Parang bumulong ang hangin sa pangalan. Nakakasindak na tila may sariling buhay ang lugar na ito. Nang buksan ko ang kahon, nakita ko ang mga lumang litrato ng isang batang babae na may ngiti sa kanyang mukha. Ngunit sa likod ng bawat litrato, may mga nakasulat na katagang tila mga mensahe ng paghingi ng tulong. Gusto kong tumakbo na palayo, ngunit tila may pumipigil sa akin. Ang mga litrato at mensahe ay tila mga piraso ng palaisipan na kailangan kong buuin. Sino si Amelia? Bakit siya umiiyak mula sa loob ng kabinet? Habang iniisip ko ito, narinig kong may dumaan na malamig na hangin sa likuran ko. Sabay bulong ng isang boses, "Tulungan mo ako." Tumayo ang mga balahibo ko sa katawan. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang boses, ngunit tila ito ay nagmumula mismo sa loob ng kabinet. Sa puntong iyon, hindi ko na maialis ang pakiramdam na hindi ako nag-iisa. Ang bahay na ito, ang kabinet na ito, ay puno ng mga alaala at lihim na naghihintay na mabunyag. Nang magdesisyon akong umalis na at bumalik na lang kinabukasan, may naramdaman akong kakaibang init sa aking kamay. Nang tingnan ko, isa sa mga litrato ay tila nagbabago. Ang batang babae sa litrato ay tila sumulyap sa akin, ang kanyang mga mata puno ng luha, ngunit may kung anong pag-asa sa kanyang mga mata. Sinara ko ang kabinet, ngunit ang iyak ay patuloy pa ring bumabalik-balik sa aking isipan. Alam kong hindi ako patatahimikin ng mga tanong na bumabagabag sa akin. Kailangang malaman ko ang katotohanan. Ngunit paano ko ito haharapin? Paano ko ililigtas ang batang umiiyak sa loob ng lumang kabinet? Ang mga sagot ay tila naghihintay sa akin sa mga susunod na araw. Sa pag-uwi ko, dala ko ang mga alaala ng araw na iyon. Hindi ko maalis sa isip ko ang lungkot at takot na naramdaman ko. At sa aking pagtulog, ang boses ay patuloy na bumubulong, "Tulungan mo ako." Paano ko matutulungan ang isang kaluluwang natrap sa nakaraan? Isang tanong na kailangan kong masagot bago pa maging huli ang lahat. Pagkatapos ng aking kakaibang karanasan sa lumang kabinet, hindi ako mapakali. Sa kabila ng malakas na ulan sa labas at malamig na simoy ng hangin, naramdaman ko ang pawis na bumabalot sa aking noo. Paano ba naman? Sino ba namang hindi matatakot sa narinig kong iyakan mula sa loob ng kabinet? Isang bahagi ng aking isipan ang nagsasabing, kalimutan ko na lang ito. Ngunit may kung anong puwersa ang nagtutulak sa akin na alamin ang pinagmulan ng iyak na iyon. Kinabukasan, bumalik ako sa bahay na iyon. Isang lumang mansyon ito,
na matagal nang nakatayo sa gilid ng bayan. Nagsimula akong maglinis muli, ngunit sa pagkakataong ito, dala ko ang aking flashlight at isang maliit na notepad kung sakaling may kailangan akong isulat. Habang nagwawalis ako sa sala, hindi mawala sa isip ko ang cabinet na yon. Isang bahagi ng akin ang gustong iwasan ito, ngunit alam kong hindi ko matatahimik ang aking isip hanggat hindi ko ito nasisilip muli. Kaya't matapos ang ilang oras ng pag-aalinlangan, nagpasya akong bumalik sa silid kung saan naroon ang cabinet. Nang marating ko ang silid, agad kong naramdaman ang bigat ng hangin. Parang may ibang presensya na nagmamasid sa akin. Lumapit ako sa cabinet ng dahan-dahan. Ang mga hakbang ko'y tila bumibigat sa bawat paglapit ko. Nang buksan kong muli ang pinto nito, wala akong narinig. Katahimikan. Ngunit hindi iyon nakapagpagaan sa akin. Naalala ko ang sinabi ng matandang kapitbahay tungkol sa mansyon na ito. May kwento raw na may batang babae na nanirahan dito noon na bigla na lang nawala. Maraming haka-haka, ngunit wala ni isa sa mga ito ang napatunayan. Ang cabinet na ito kaya ang susi sa misteryong iyon? Habang nakatitig ako sa loob ng cabinet, napansin ko ang isang maliit na piraso ng papel sa sulok. Kinuha ko ito at binasa. May nakasulat na pangalan, Leah. Sa ilalim ng pangalan, may nakasulat na, "Tulungan niyo ako." Biglang bumalik ang ingay na aking narinig noong una. Isang maliit na boses na umiiyak, ngunit sa pagkakataong ito, tila nasa likod ko. Nilingon ko ang paligid, ngunit wala akong nakita. Kinilabutan ako sa aking natuklasan. Pakiramdam ko'y para akong pinaglalaruan ng isang hindi nakikitang nilalang. Hindi ko na alam ang gagawin. Sa halip na takot, nakaramdam ako ng habag. Kung totoo man na may batang natrap sa lugar na ito, kailangan ko siyang matulungan. Ngunit paano? Sa aking pag-iisip, napansin ko ang isang maliit na susi na nakatago sa ilalim ng cabinet. Kinuha ko ito at sinuri. Para saan ito? Sa aking pag-iisip, narinig ko muli ang boses. Ngunit sa pagkakataong ito, tila may ibinubulong ito. Sinundan ko ang tunog na tila nagmumula sa mga dingding ng silid. Hanggang sa napansin ko ang isang bahagi ng dingding na tila maluwag. Sinubukan kong itulak ito at bumigay ito ng kaunti. Isa pala itong lihim na pinto. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Sa loob nito ay isang maliit na silid na puno ng alikabok at sapot ng gagamba. Sa isang sulok, nakita ko ang isang lumang manika na may suot na puting damit. Tila ito ang pinagmumulan ng malamig na presensya sa silid. Habang tinitingnan ko ang manika, narinig ko ang boses ng bata. "Salamat," sabi nito. Hindi ko na alam kung ito'y imahinasyon ko lamang, ngunit naramdaman ko ang pasasalamat. Sa pagkakataong iyon, nawala ang bigat sa hangin at ang silid ay tila nagliwanag. Ngunit bago pa man ako makalabas sa silid, narinig ko ang isang tunog ng paggalaw mula sa likod. Napalingon ako at nakita ko ang isang anino ng bata na papalayo. Sinundan ko ito ng tingin, ngunit bigla itong nawala. Sa labas ng lihim na silid, natagpuan ko ang isang lumang larawan na nakasiksik sa isang sulok. Litrato ito ng isang batang babae na may hawak na manika. Sa likod ng litrato, nakasulat ang Leah, 1910. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, ngunit pakiramdam ko'y nagawa ko ang tama. Subalit habang papalabas ako ng mansyon, napansin ko ang isang piraso ng papel na nakadikit sa aking sapatos. Nang aking tingnan, isa na namang mensahe. "Huwag kang aalis. Nagsisimula pa lang ang kwento." Nanginig ako sa takot at hindi na ako lumingon pa. Ngunit sa likod ng aking isipan, alam kong hindi pa ito ang katapusan. Marami pang misteryo ang nagkukubli sa lumang mansyon na iyon, at hindi ko alam kung handa akong malaman ang lahat ng ito.
Nakaupo ako sa sulok ng kwarto, nanginginig at hindi mapakali. Ang mga tunog ng iyak mula sa lumang cabinet ay tila nag-uumapaw sa buong silid. Bumabalot sa akin ng takot na hindi ko maipaliwanag. Ang mga luha ng batang babae ay tila umaabot sa kaluluwa ko. Hinihila ako papunta sa isang madilim na sulok ng nakaraan na hindi ko pa naiintindihan. Ilang araw na mula nang una kong marinig ang iyak na yon, ngunit hindi pa rin ako sanay. Sa bawat paglilinis ko ng lumang bahay na ito, palaging may bahagi sa akin na gustong buksan ang cabinet. Ngunit sa tuwing naglalakas loob akong ilapit ang kamay ko sa hawakan, may pumipigil sa akin. Isang malamig na hangin, isang biglang pagkislot ng ilaw, o di kaya'y isang kakaibang pakiramdam na may tumitingin sa akin mula sa dilim. Ngunit ngayon, hindi ko na kaya. Kailangan kong malaman kung ano ang nasa likod ng mga iyak na yon. Kailangan kong matuklasan ang sikreto ng lumang cabinet na ito. Kaya't sa kabila ng takot at kaba, tumayo ako at dahan-dahang lumapit sa cabinet. Ang bawat hakbang ay parang isang siglo, ngunit hindi ako tumigil. Pagdating ko sa harap ng cabinet, marahan kong inabot ang hawakan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila dumaloy mula sa loob nito. Nagsimula na ang mga ilaw sa kisame na magkislap, at ang mga anino sa paligid ko ay sumasayaw sa ritmo ng mga ito. Nagdalawang isip ako, ngunit alam kong wala nang atrasan. Hinila ko ang pinto pabukas at halos maihulog ang flashlight na dala ko nang makita ko ang laman ng cabinet. Walang laman ito, maliban sa isang lumang manika na nakahiga sa gitna. Tila walang buhay, ngunit may kakaibang presensya. Ang manikay mukhang pagod na pagod. Ang mga mata nito'y nakapikit at ang suot nitong damit ay laspag na. Ngunit ang mas ikinagulat ko ay nang makita kong unti-unting bumukas ang mga mata ng manika. Hindi ito isang ordinaryong manika. Ang mga mata nito ay tila puno ng kalungkutan at takot. At sa likod ng mga ito, naramdaman ko ang presensya ng batang babae na umiiyak. "Hello?" Tanong ko, halos pabulong. Pakiramdam ko'y baliw na ako. Kinakausap ang isang manika. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong hindi ito isang pangkaraniwang manika. Isa itong pintuan sa nakaraan, sa kwento ng batang babae na natrap. Biglang umihip ang isang malakas na hangin mula sa loob ng cabinet at naramdaman kong parang hinhila ako papasok sa isang ibang mundo. Ang paligid ng kwarto ay unti-unting naglaho at ang tanging natira ay ang madilim na espasyo kung saan ako'y lumulutang. Sa gitna ng kadiliman, nakita ko ang batang babae. Siya ay nakaputi. May mahabang buhok na halos tumatakip sa kanyang mukha. Ang kanyang mga matay puno ng luha at ang kanyang katawan ay tila hindi totoo. Parang usok na maaaring maglaho anumang sandali. "Bakit ka umiiyak?" Tanong ko. Ngunit hindi siya sumagot. Sa halip itinuro niya ang kanyang manika, ang parehong manika na nasa loob ng cabinet. Sa sandaling ginawa niya iyon, biglang pumasok sa isip ko ang isang eksena. Isang batang babae, masayahin at puno ng buhay, naglalaro sa harap ng lumang bahay. Ngunit may isang anino na palaging sumusubaybay, isang presensya na nagtatago sa dilim. Hanggang sa isang araw, nawala ang batang babae. Ang tanging natira ay ang kanyang manika at ang mga alaala ng kanyang iyak na nakakulong sa lumang kabinet. Ngunit bago ko pa man lubos na maunawaan ang mga pangyayari, naramdaman ko ang isang malamig na kamay na humawak sa akin mula sa dilim. Isang boses na hindi ko narinig dati ang bumulong sa aking tainga, "Hindi ka dapat nandito." Nagising ako mula sa aking trance, bumalik sa realidad ng lumang bahay. Ang cabinet ay sarado na, at ang manika ay wala na sa loob. Ang paligid ay tahimik, ngunit alam kong hindi iyon ang katapusan. Ang kwento ng batang babae ay hindi pa tapos, at ako'y bahagi na nito.
Habang nag-iisip ako kung ano ang susunod kong gagawin, naramdaman ko ang isang piraso ng papel sa aking kamay. Isang lumang larawan ng batang babae kasama ang kanyang manika. Sa likod nito, may nakasulat na mensahe, "Tulungan mo akong makalaya." Sa sandaling iyon, napagtanto kong hindi lamang ako bahagi ng kanyang kwento, kundi ako ang susi sa kanyang kalayaan. Ngunit paano ko siya matutulungan kung ako mismo'y naliligaw sa dilim? Sa mga sumunod na araw ay hindi lumipas ang kahit isang gabi na hindi ko naririnig ang malungkot na iyakan mula sa lumang cabinet sa attic. Ang bawat tikbi ay tila ba tumatagos sa aking kaluluwa. Nagiiwan ng malamig na pakiramdam sa aking katawan. Ang mga tunog na iyon ay tila nag-aanyaya. Humihila sa akin na alamin ang kanilang pinagmulan. Isang gabi, hindi ko na talaga matiis. Puno ng determinasyon. Dahan-dahan akong umakyat patungo sa attic, bitbit ang lumang flashlight na nakuha ko sa kusina. Ang bawat hakbang ko'y parang bumibigat, ngunit hindi ko magawang umatras. Ang lungkot sa mga hikbi ay tila may sinasabi sa akin, isang kwentong hindi pa lubusang nasasalaysay. Pagdating ko sa tapat ng cabinet, muli kong naramdaman ang lamig na dumadaloy sa aking mga ugat. Ang kahoy na pinto nito ay tila ba nag-aanyaya na buksan. Sa kabila ng takot, hinawakan ko ang malamig na hawakan at dahan-dahang binuksan ang pinto. Walang anuman ang laman ng cabinet, kundi alikabok at mga lumang damit na tila hindi na nagalaw ng maraming taon. Ngunit sa kabila ng kawalan ng laman, mas lumakas ang iyakan sa paligid ko. Parang nagmumula ito sa mismong hangin o marahil ay sa mga dingding ng silid. Sa isang sulok ng cabinet, may napansin akong isang maliit na kahon. Kinapa ko ito at nang mabuksan ko, nakita ko ang isang lumang litrato. Isang batang babae. Nakangiti, ngunit sa kanyang mga mata ay may tila balungkot na hindi maipaliwanag. Kasama ng litrato ay isang maliit na diary. Ang mga pahina nito ay mapusyaw na at tila ba lumana. Binalikan ko ang ibaba ng bahay, dala ang kahon. Nang masilayan ko ang mga pahina ng diary, unti-unting nagpakita sa akin ang kwento ng batang babae. Isa siyang masayahing bata, ngunit sa kanyang mga huling sulat ay puno ng kalungkutan at takot. Isang araw, bigla na lamang siyang nawala at hindi na natagpuan pa. Habang binabasa ko ang diary, unti-unting nag-iba ang paligid. Parang may malamig na hangin na umikot sa akin at sa sulok ng aking paningin, may nakita akong anino ng isang batang babae. Hindi maipaliwanag, ngunit hindi rin ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Ikaw ba ang batang nasa litrato? Tanong ko, subalit ang sagot ay isang malungkot na hikbi lamang. Naramdaman ko ang kanyang presensya, tila nagmamakaawa, humihingi ng tulong. Nang gabing yon hindi ako nakatulog. Ang lahat ng nabasa ko sa diary at ang presensya ng batang multo ay paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan. Alam kong may kailangan akong gawin upang matulungan siya, ngunit hindi ko alam kung paano o saan magsisimula. Kinabukasan, bumalik ako sa attic at muling binuksan ang cabinet. Ngunit sa aking pagkagulat, wala na ang kahon at ang diary. Ang cabinet ay muling naging isang ordinaryong lumang piraso ng kasangkapan na tila walang laman, kundi mga alikabok. Bigla kong narinig ang isang boses, mahina, ngunit malinaw. Hanapin mo ang katotohanan. Nagmumula ito sa paligid, ngunit ang pinagmulan ay tila naglaho, kasabay ng hangin. Bumaba ako mula sa attic na may mas mabigat na pakiramdam kaysa sa dati. May bahagi sa akin na nag-aalinlangan kung totoo nga ba ang lahat ng ito o kung ito'y bunga lamang ng aking imahinasyon. Ngunit alam kong hindi ko ito pwedeng ipagsawalang bahala. Habang nakaupo ako sa sala, iniisip ang lahat ng nangyari, biglang nag-ring ang telepono.
Isang hindi pamilyar na boses ang nasa kabilang linya. Alam ko ang hinahanap mo. Mag-ingat ka. Bago pa man ako makapagsalita, naputol na ang tawag. Sino siya? Paano niya nalaman ang tungkol sa akin? At ano ang ibig sabihin ng babala niyang iyon? Ang puso ko'y tila ba lumulundag sa kaba at takot. Naguguluhan ako, ngunit alam kong kailangan kong ipagpatuloy ang aking paghahanap. Sa kabila ng panganib, may bahagi sa akin na nag-uudyok na hindi itigil ang pagtuklas ng katotohanan. Sa aking pag-iisip, napagtanto ko na ang kwento ng batang babae ay hindi pa tapos. At sa likod ng lahat ng ito, may mas malalim pang misteryo na naghihintay na mabunyag. Ngunit handa ba akong harapin ang maaaring madiskubre? Sa kadiliman ng gabi, may naramdaman akong malamig na hangin na dumaan sa akin. Ngayon, mas determinado akong alamin ang buong kwento. Ngunit sa bawat hakbang na gagawin ko, kailangan kong maging handa sa anumang maaaring mangyari. Noong araw na iyon, bumalik ako sa lumang bahay ng mga lola ko. Kasama ko ang aking mga gamit sa paglilinis. Ngunit sa pagkakataong ito, dala ko rin ang tibok ng puso kong hindi mapakali simula nang marinig ko ang iyak mula sa cabinet. Sinubukan kong kalimutan, pinilit kong ipagkibit balikat ang mga narinig ko. Ngunit sa tuwing ako'y nag-iisa, parang may bumubulong sa akin na bumalik at tuklasin ang katotohanan. Pagpasok ko sa bahay, dama ko ang bigat ng hangin. Mahina ang liwanag na pumapasok mula sa mga bintanang binabalot ng agyo. Naglakad ako patungo sa sala kung saan naroroon ang lumang cabinet. Ang mga hakbang ko'y tila may sariling buhay at naramdaman kong may humihila sa akin patungo roon. Nang marating ko ang cabinet, tumigil ako sandali. Ang damdamin ng takot at pagkasabik ay tila nagkokombinasyon sa aking dibdib. Huminga ako ng malalim bago dahan-dahang binuksan ang pinto nito. Sa kabila ng pagiging luma at inaamag na ang kahoy, hindi ko mawari kung bakit tila may nanghihigop sa akin papasok. Sa loob ng cabinet, wala akong ibang nakikita kundi alikabok at ilang piraso ng lumang damit. Subalit sa pag-alis ko ng mga ito, napansin ko ang isang maliit na pinto sa likod. Mistulang hindi ito bahagi ng orihinal na disenyo ng cabinet at hindi ko rin ito napansin noong una. Ang pinto'y may kalawang na, ngunit sa kabila nito, tila may kakaibang enerhiya na nagmumula rito. Nag-atubili akong buksan ang maliit na pinto. Sa aking pag-ikot ng seradura, narinig ko ang isang mahina, halos hindi marinig na hikbi. Ang mga buhok ko sa batok ay nagsitayuan. Hindi ko alam kung anong naghihintay sa akin sa likod ng pintong ito. Nang mabuksan ko ang pinto, isang maliliit na hagdan ang bumungad sa akin. Ang hagdang ito ay tila patungo sa isang lihim na silid sa ilalim ng bahay. Ang amoy ng amag at lumang kahoy ay sumalubong sa akin habang dahan-dahan kong binababa ang hagdan. Sa bawat hakbang, ang hikbi ay unti-unting lumalakas, nagiging mas malinaw, at sa oras na marating ko ang ilalim, kita ko ang isang maliit na silid na puno ng mga laruan. Sa gitna ng silid, naroon siya, ang multo ng batang babae. Ang kanyang buhok ay tila yelong puti, ang kanyang mga mata ay malungkot at puno ng hinanakit. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, ngunit hindi ako nakaramdam ng takot. Sa halip, parang may bahagi sa akin na nais siyang yakapin at aluin. Ikaw ba ang umiiyak? Tanong ko, halos pabulong. Tumango siya, at sa kanyang titig ay naramdaman ko ang bigat ng kanyang kwento. Hindi siya makapagsalita, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang iparamdam sa akin ang kanyang kalungkutan. Sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang lumang manika. Marahil ay ang kanyang kaisa-isang kaibigan sa kanyang pagkakulong. Anong nangyari sa'yo? Tanong ko muli. Puno ng awa. Sa halip na sagutin, itinuro niya ang isang sulok ng silid. Doon ay may isang lumang kahon.
puno ng mga sulat at larawan. Kinuha ko ang isang sulat at binasa. Isa itong pahayag mula sa isang lumang dyaryo tungkol sa pagkawala ng isang bata mula sa pamilya na dating nakatira sa bahay na ito. Ang batang iyon ay hindi na muling natagpuan. Napagtanto ko na ang kaluluwa ng batang ito ay hindi matahimik. Natrap siya sa lugar na ito, naghihintay ng hustisya o kahit man lang ng pagkilala sa kanyang pag-iral. Ngunit bago ko pa man maisip ang susunod kong gagawin, biglang nagbago ang hangin sa paligid. Ang mga laruan ay nagkalat at ang mga ilaw ay nagkislap-kislap. Parang may hindi nakikitang puwersa ang nag-aalburuto. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ko ang boses ng batang babae, "Tulungan mo ako, pakiusap." Nagising ako mula sa aking pagkatulala. Tumayo ako at hinawakan ng kanyang kamay. Ngunit nang gawin ko iyon, bigla niyang binitiwan ang isang piraso ng papel na may nakasulat na mga pangalan at petsa. Isa sa mga pangalan ay pamilyar. Ito ay pangalan ng aking lola. Hindi ko alam kung ano ang tunay na papel ng aking lola sa kwento ng batang ito. Ngunit isang bagay ang malinaw. May mas malalim pang misteryo ang nakatago sa loob ng bahay na ito. At kailangan kong tuklasin ito bago patuluyang mawala ang pagkakataon. Nang muling bumalik ang katahimikan, naramdaman kong may bagong layunin akong dapat isakatuparan. Ngunit bago pa man ako makapagdesisyon sa aking susunod na hakbang, narinig ko ang mga yabag mula sa itaas. May ibang tao sa bahay. Sino kaya ang nasa itaas? At ano ang tunay na koneksyon ng aking lola sa batang ito? Ang mga tanong na ito ay bumabagabag sa akin habang dahan-dahan kong isinara ang maliit na pinto ng cabinet. Dala ang bagong misteryo na kailangan kong lutasin. Hindi ko akalaing ang simpleng paglilinis ng lumang bahay na ito ay mauuwi sa isang kakaibang karanasan na magpapabago sa lahat ng aking pinaniniwalaan. Nagsimula lahat ito sa munting iyak na narinig ko mula sa lumang cabinet na nakatayo sa sulok ng silid. Sa paglipas ng mga araw, patuloy kong naririnig ang iyak na iyon habang unti-unting lumilinaw sa akin ang hiwaga ng batang nakatago sa lumang kasangkapan. Sa bawat gabing lumilipas, tila lalong lumalalim ang koneksyon ko sa batang multo na ito. Hindi ko na maikaila na may isang bahagi ng aking pagkatao na nagigising kapag naririnig ko ang kanyang iyak. Parang may isang hindi maipaliwanag na puwersang nagtutulak sa akin para tulungan siya. Kahit pa ang ibig sabihin nito ay ilagay ko ang sarili ko sa panganib. Isang gabi, habang nakaupo ako sa sahig na katapat ng cabinet, narinig ko muli ang kanyang iyak. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang lamig na bumalot sa akin. Parang may malamig na hangin na umihip sa silid at sa isang iglap, biglang bumukas ang pinto ng cabinet. Sa loob nito, nakita ko ang isang lumang manika na tila ba naglalaman ng lahat ng kalungkutan ng batang multo. Dahan-dahan kong kinuha ang manika. Habang hawak ko ito, may isang kakaibang alaala ang pumasok sa isip ko. Isang batang babae, nakasuot ng makulay na damit, ang naglalaro sa hardin. Masaya siya, ngunit biglang nagbago ang eksena at nakita ko siyang umiiyak sa loob ng isang madilim na silid. Napagtanto kong ang batang ito ay ang multo sa loob ng cabinet. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang takot at pagkalito, na tila ba may isang bagay na mahalaga ang kinuha mula sa kanya. Ang kanyang iyak ay hindi lamang dahil sa kalungkutan, kundi isang sigaw para sa tulong. Nang bumalik ako sa realidad, naramdaman kong may kakaibang enerhiya ang bumalot sa akin. Ang buong silid ay tila nag-iba ng anyo. Ang kulay ng mga dingding ay tila mas madilim, at ang hangin ay naging mas mabigat. Alam kong oras na para kumilos. Nagsimula akong maghalughog sa loob ng cabinet, umaasang makahanap ng anumang pahiwatig na makakatulong sa akin na maunawaan
kung ano ang nangyari sa batang ito. Sa likod ng ilang mga lumang damit, natagpuan ko ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay may mga lumang larawan at isang sulat na tila hindi natapos. Ang mga larawan ay nagpapakita ng batang babae kasama ang kanyang pamilya, ngunit ang mga ngiti sa kanilang mga muka ay tila pilit. Binasa ko ang sulat at doon ko nakumpirma ang pinakamasaklap na katotohanan. Ang batang babae ay hindi lamang nawawala. Siya ay natrap sa loob ng cabinet dahil sa isang ritual na isinagawa ng kanyang sariling pamilya. Isang ritual na hindi natapos, dahilan para ang kanyang kaluluwa ay hindi makahanap ng kapayapaan. Habang iniintindi ko ang mga detalyeng ito, bigla kong naramdaman ang bigat ng kanyang presensya sa likod ko. Hindi na siya iyak ng iyak, kundi nakatingin sa akin, puno ng pag-asa. Sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang responsibilidad na tulungan siyang makalaya. Dali-dali kong tinapos ang sulat na naiwan sa kahon. Sinusulat ang mga salitang tila ba nagmula sa ibang panahon. Sa bawat titik na isinusulat ko, nararamdaman ko ang pag-alis ng bigat sa aking paligid. Hanggang sa matapos ko ito, at sa isang iglap, biglang lumiwanag ang buong silid. Sa liwanag na iyon, nakita ko ang batang babae. Nakangiti sa akin. Ang kanyang anyo ay tila unti-unting nagiging malinaw, bago tuluyang maglaho. Sa kanyang pagkawala, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Hindi lamang para sa kanya, kundi pati na rin sa akin. Ngunit bago pa man mawala ang lahat ng liwanag, may isang mahiwagang mensahe ang lumitaw sa pader ng silid. Ang simula ay hindi pa ang wakas, nakasulat doon na para bang may natitira pang bahagi sa kwento na hindi ko pa natutuklasan. Sa kabila ng lahat ng nangyari, alam kong hindi pa ito ang katapusan. Sa likod ng bawat hiwaga ay may mas malalim pang sikreto at handa akong harapin ang anumang susunod na kabanata ng kwentong ito. Habang iniinspeksyon ko ang lumang cabinet na iyon, hindi ko maiwasang makaramdam ng kilabot sa bawat dampi ng hangin sa aking balat. Ang malalalim na gasgas at mga marka ng panahon sa kahoy ay tila nagkukwento ng sariling kasaysayan, isang kasaysayan na puno ng misteryo at kapighatian. Ang mga iyak na naririnig mula rito ay tila baga dumadaloy mula sa pinakailalim ng aking pagkatao. Unti-unting sinisira ang aking katinuan. Nagsimula akong maglinis ng alikabok sa ibabaw ng cabinet. Ngunit ang aking mga kamay ay nanginginig. Hindi ko maiwasang magtanong sa sarili kung bakit ako naririto at kung ano ang naghihintay sa akin sa likod ng mga pintuan nito. Subalit, sa kabila ng aking takot, may kung anong puwersang nagtutulak sa akin na ipagpatuloy ang aking ginagawa. Bigla, isang malamig na hangin ang dumaan sa akin at kasama nito, ang mga iyak ng batang babae ay naging mas malinaw at mas malungkot. Para bang tinatawag niya ako, hinihiling na palayain siya mula sa kanyang pagkakulong. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, binuksan ko ang unang pinto ng cabinet. Sa loob, wala akong nakita, kundi mga lumang libro at ilang piraso ng damit na tila ba kinain na ng panahon. Ngunit, sa likod ng mga ito, may isang maliit na kahon na tila ba nangingintab sa kabila ng alikabok na bumabalot dito. Kinuha ko ito at dahan-dahang binuksan. Sa loob ng kahon, may isang lumang laruang manika na may suot na puting damit. Ang mga mata nito'y tila ba nakamasid sa akin. Puno ng kalungkutan at pagmamakaawa. Kasama ng manika ay isang piraso ng papel. Isang lumang liham na isinulat sa maayos at marikit na penmanship. Habang binabasa ko ang liham, unti-unting nabubuo ang larawan ng batang babae. Siya ay nagngangalang Clara, isang masayahing bata na naglalaro sa mga hardin at umiikot sa mga bulaklak. Ngunit isang araw, bigla na lamang siyang nawala
at ang kanyang pagkawala ay naiwan na walang kasagutan. Ang liham ay tila ba isang pamamaalam, puno ng takot at pag-asa na balang araw ay makakalaya siya. Habang iniisa-isa ko ang mga salita, naramdaman ko ang mga luhang dumadaloy sa aking pisngi. Sa di malamang dahilan, ang sakit at lungkot ni Clara ay tila ba naging akin. Naramdaman ko ang kanyang takot, ang kanyang pag-iisa, at ang kanyang pagnanais na makahanap ng kapayapaan. Ngunit bago ko pa man matapos ang liham, narinig ko ang isang kaluskos mula sa likuran. Agad akong napalingon at aking nakita ang isang anino na dahan-dahang lumalapit sa akin. Ang silweta nito ay pamilyar, ngunit hindi ko mawari kung sino o ano ito. Dahan-dahan itong lumapit at sa isang iglap, ang mga iyak ni Clara ay naglaho, napalitan ng isang malamig na tinig na bumubulong sa aking tenga. "Tulungan mo siya," sabi ng tinig. "Palayain mo ang kanyang kaluluwa." Sa puntong iyon, naisip ko na ang cabinet na ito ay hindi basta-basta. Isa itong kulungan para sa kaluluwang hindi matahimik. Isa itong alaala ng mga bagay na hindi pa natatapos, ng mga kasinungalingang kailangang ituwid. Nang bumalik ang aking paningin sa cabinet, napansin kong may isa pang pinto na hindi ko pa nabubuksan. Sa kabila ng aking takot, alam kong ito na ang susi para sa kalayaan ni Clara. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang binuksan ang huling pinto. Ang bumungad sa akin ay hindi inaasahan. Isang salamin na halos kasing taas ng pinto. Ang aking refleksyon ay tila ba lumulutang sa isang ibang dimensyon. Sa likod ng salamin, may mga aninong gumagalaw. Mga aninong tila ba nagmamasid at nag-aabang. Bigla, isa sa mga anino ang humakbang. Pasulong at bumungad sa akin ang mukha ni Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at pasasalamat. Ngunit bago pa man ako makapagsalita o makagalaw, ang salamin ay biglang kumulog at nabasag sa harap ko. Sa pagbagsak ng mga piraso ng salamin sa sahig, naramdaman ko ang isang biglaang pagbabago sa paligid. Ang mga iyak ay tuluyang naglaho, at ang malamig na hangin ay napalitan ng isang mainit na simoy. Si Clara ay wala na sa salamin, ngunit alam kong siya ay natagpuan na ang kanyang kapayapaan. Ngunit, sa mga piraso ng salaming nakakalat sa sahig, may isang bagay na kumislap. Isang susi, isang maliit na susi na tila ba nag-aanyaya sa akin na tuklasin pa ang iba pang lihim ng bahay na ito. At sa puntong iyon, naisip ko na ang kwento ni Clara ay bahagi lamang ng mas malalim at mas madilim na misteryo na kailangan ko pang tuklasin. At sa harap ng mga pirasong iyon, ako'y napaisip. Ano pa kaya ang mga lihim na nakatago sa lumang cabinet na ito? Habang patuloy akong naglilinis sa lumang bahay na ito, hindi ko maalis ang pakiramdam na may mga matang nagmamasid sa akin. Ang mga pader ay tila may sariling buhay at ang bawat kaluskos ay nagdadala ng malamig na simoy ng hangin na tila bumabalot sa akin. Ngunit ang pinakanakakakilabot ay ang lumang cabinet sa sulok ng silid. Noon ko pa naririnig ang mahihinang iyak na nagmumula rito. At sa bawat araw na lumilipas, lalo lang itong nagiging malinaw. Nang gabing iyon, habang nag-ayos ako ng mga gamit sa loob ng silid, narinig ko na naman ang iyak. Hindi ko na ito kayang balewalain. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Kaya't dahan-dahan akong lumapit sa cabinet. Ang mga kamay ko'y nanginginig sa kaba. Sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na nag-uudyok na buksan ito. Pagbukas ko ng cabinet, isang malamig na hangin ang bumalot sa akin. Sa loob nito, nakita ko ang isang laruang manika na nakaupo sa isang sulok, tila nag-aabang. Ngunit hindi ang manika ang nakapagpatindig ng balahibo ko, kundi ang anino ng isang batang babae na tila nakaupo sa tabi nito. Hindi ko maipaliwanag, ngunit may bahagi sa akin na nagsasabing, hindi ito basta multo lang.
Anong ginagawa mo rito? Tanong ko, halos pabulong, sa batang anino. Matagal na akong naghihintay, sagot niya. Ang tinig niya ay parang alingawngaw na nagmumula sa kawalan. Naiwan ako rito at hindi na ako makaalis. Para akong nalunod sa bigat ng mga salitang iyon. Sino siya? Paano siya naiwan? Maraming tanong ang naglalaro sa isip ko, ngunit iisa lang ang malinaw. Kailangan kong tulungan siya. Anong pangalan mo? Tanong ko. Umaasang makilala siya, kahit sa maliit na paraan. Elena, sagot niya. Ang pangalan ay tila isang lihim na matagal nang dinadala ng hangin. Elena, paano kita matutulungan? Tanong ko. Umaasa na may magagawa ako para sa kanya. Buksan mo ang pinto, sagot niya. At sa sandaling iyon, ang pinto ng cabinet ay biglang bumukas ng kusa, na parang may puwersang nagtutulak mula sa loob. Sa loob ng cabinet, sa kabila ng manika, nakita ko ang isang lumang litrato ng isang batang babae na may hawig kay Elena. Sa likod ng litrato, may nakasulat na pangalan at petsa. Taon na ang nakalilipas. Ang mga mata ko'y napako sa litrato at sa isang iglap, ang lahat ay tila nagkaroon ng kahulugan. Ikaw ba ito? Tanong ko. Itinuturo ang litrato. Tumango si Elena at sa kanyang mga mata, nakita ko ang lungkot at pag-asa na tila matagal nang nakatago. Ang mga magulang ko, iniwan nila ako rito. Hindi na sila bumalik. Paliwanag niya, ang boses niya ay puno ng dalamhati. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang pinagdaanan. Kailangan niyang makawala sa pagkakakulong sa nakaraan. Ngunit paano? Habang iniisip ko ito, narinig ko ang isang biglang kalabog mula sa itaas. Agad akong tumingin sa paligid, ngunit walang ibang tao. Tanging si Elena at ako lang ang naroon. Ngunit bago ko pa man maproseso ang lahat, isang malamig na kamay ang biglang humawak sa akin mula sa likuran. Akala ko ba'y tinulungan mo na siya? Isang tinig ang bumulong sa akin at sa sandaling iyon, nabalot ng takot ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung sino ang may-ari ng boses na iyon, ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi ito si Elena. May iba pang presensya na narito. At ito ang nagbigay daan sa bagong misteryo na aking kailangan harapin. Ngunit bago pa man ako makagalaw, biglang nagbago ang lahat. Ang paligid ay tila nag-iba ng anyo at ako'y napadpad sa isang lugar na hindi ko kabisado. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng dilim. Ang mga tanong sa isip ko'y nag-uumapaw. Sino ang may-ari ng boses? Anong nangyayari sa akin? At higit sa lahat, paano ko maililigtas si Elena? Sa likod ng lahat ng ito, naramdaman ko ang isang matinding pangamba na hindi ko pa nararanasan. Ang lahat ng ito ay tila simula pa lamang ng mas malalim na misteryo na kailangan kong lutasin. Habang nakatayo ako sa gitna ng kawalan, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na dumaan sa akin. Sa kabila ng takot, alam kong kailangan kong magpatuloy. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Ngunit paano ko ito haharapin kung hindi ko alam kung ano o sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Sa bawat hakbang na ginagawa ko, lalo lang lumalalim ang misteryo at ang tanging kasagutan ay tila nagtatago sa loob ng madilim na anino ng nakaraan. Kahit ilang araw na ang lumipas, mula nang una kong marinig ang iyakan sa lumang cabinet, hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang tunog na iyon. Paulit-ulit itong bumabalik sa aking alaala, lalo na tuwing gabi. Hindi ko maintindihan kung bakit tila may nag-uudyok sa akin na bumalik sa lumang bahay na iyon. Ang lumang bahay na iilang beses ko na ring nilinisan. Ngunit ngayon ay tila may kakaibang hatak sa akin. Nang makarating ako sa bahay, agad kong naramdaman ang bigat ng kapaligiran. Parang may malamig na hangin na bumalot sa akin. Isang pakiramdam na dati ko nang naramdaman, ngunit hindi ko maipaliwanag.
Habang naglalakad ako papasok sa bahay, ramdam ko ang mga tingin ng mga mata na hindi ko naman makita. Sinimulan kong linisin ang mga silid. Sinisikap na hindi pansinin ang lumang kabinet sa sulok ng sala. Ngunit habang nagwawalis ako, may narinig akong mahinang hikbi. Halos isang bulong lamang. Natigilan ako. Nakatayo ako sa gitna ng sala, nag-aalangan kung lalapitan ko ang kabinet o kung tatakbo na lamang palabas. Ngunit bago pa man ako makapagdesisyon, naramdaman ko ang malamig na hangin na nagmumula sa kabinet. Parang may humihila sa akin papalapit dito. Lumapit ako at sa bawat hakbang ay lumalakas ang iyak ng batang babae. Ngayon, hindi na ito isang malabong hikbi. Malinaw na ito sa aking pandinig. Nang makarating ako sa harap ng kabinet, tumigil ako. Hindi ko alam kung ano ang susunod na gagawin. Ngunit tila may sariling isip ang aking mga kamay at bago ko pa man mapigilan ang sarili ko, binuksan ko ang pinto ng kabinet. Wala akong nakita, kundi mga lumang damit at alikabok, ngunit ang iyak ay patuloy pa rin. Napaatras ako, hindi makapaniwala sa nangyayari. Ngunit bago ako makalayo, isang malakas na hampas ng hangin ang nagsara ng pinto ng kabinet. Nagulat ako at napaatras. Ngunit sa halip na matakot, nakaramdam ako ng kakaibang determinasyon. Kailangan kong alamin ang katotohanan sa likod ng iyak na ito. Bumalik ako sa kabinet at muling binuksan ito. Sa pagkakataong ito, may napansin akong kakaibang anino sa likod ng mga damit. Pinalis ko ang mga ito at doon ko nakita ang isang lumang kahon. Kinuha ko ito at binuksan. Sa loob ay may mga lumang larawan ng isang batang babae. Mga sulat na hindi ko maintindihan. At isang maliit na manika. Ang batang babae sa larawan ay may malungkot na mga mata na tila may gustong sabihin. Habang hawak-hawak ko ang manika, naramdaman ko ang kakaibang presensya sa paligid ko. Parang may mga kamay na dahan-dahang humahaplos sa aking balikat. Napalingon ako, ngunit wala akong makita. Ngunit nang ibaling ko muli ang aking tingin sa manika, doon ko napansin ang kakaibang bagay. Ang mga mata ng manika ay tila kumikislap at sa bawat kislap nito ay nararamdaman ko ang bigat ng kalungkutan. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na ang batang babae sa larawan at ang iyak na naririnig ko ay iisa. Siya ang multo ng batang babaeng natrap noon sa kabinet na ito. Ngunit paano siya natrap? Ano ang nangyari sa kanya? Patuloy na umikot sa isipan ko ang mga tanong na ito habang hawak-hawak ko ang manika. Bigla na lamang akong naputol sa aking pag-iisip nang marinig kong muli ang iyak ng bata. Ngunit sa pagkakataong ito, tila may mga salitang isinasamo. Tulungan mo ako. Mahina ngunit malinaw na bulong na tila nagmumula sa manika. Nang marinig ko ito, parang biglang may kung anong sumabog sa aking isipan. Ang batang ito ay hindi isang ordinaryong multo. Siya ay nananatiling nakakulong sa mundong ito, humihingi ng katarungan o kalayaan. Ngunit paano ko siya matutulungan? Ano ang kailangan kong gawin upang mapalaya siya? Bago ko pa man maisip ang mga sagot, naramdaman ko ang isang malakas na pagyanig. Ang buong bahay ay tila nagagalaw at ang mga ilaw ay nagpa-flash ng mabilis. Nagpanik ako at mabilis na umalis ng bahay, hawak-hawak ang manika. Ngunit nang makarating ako sa labas, nakita ko ang isang kakaibang figura sa bintana ng sala. Isang batang babae na nakasuot ng lumang damit, nakatingin sa akin na parang may nais iparating. Napaatras ako sa kaba, ngunit bago pa man ako makalayo, ang figura ay unti-unting naglaho sa dilim ng gabi. Ngayon, alam ko na may mas malalim na misteryo sa lumang bahay na ito. At ang susi sa lahat ng ito ay nasa aking mga kamay, ang manika na ito. Ngunit handa ba akong harapin ang katotohanan? At paano kung ang katotohanan ay mas nakakatakot pa
kaysa sa mga multo na nagtatago sa dilim. Sa araw na yon, habang naglilinis ako sa lumang bahay ng mga Ledesma, naramdaman ko na parang may ibang presensya sa paligid. Malamig ang simoy ng hangin kahit natirik ang araw sa labas. Matagal na rin mula nang marinig ko ang unang pag-iyak mula sa lumang cabinet na nasa sulok ng kwarto. Sa bawat hakbang ko, tila may bumubulong sa akin na may dapat akong tuklasin. Aling Marta, nandito na po ako. Sigaw ko habang pumapasok sa bahay. Wala akong narinig na sagot. Tanging ang mga yabag ko lamang ang umaling-awngaw sa malawak na sala. Muli akong bumalik sa kwarto kung saan naroon ang cabinet. Sa bawat paglapit ko, palakas ng palakas ang iyak. Hindi na ito ang unang beses na narinig ko ito. Subalit iba ang araw na ito, parang may iba pang boses na sumasabay sa pag-iyak. Habang binubuksan ko ang cabinet, nakita ko ang mga alikabok na tila hindi na nagalaw ng maraming taon. Ngunit sa kabila nito, may kakaibang lamig na nagmumula sa loob. Dahan-dahan kong ipinasok ang aking kamay at bigla na lang may malamig na kamay ang humawak sa aking pulso. Napasigaw ako sa takot, ngunit sa halip na lumayo, isang boses ang narinig ko. "Tulungan mo ako," sabi ng tinig. Mahina ngunit puno ng pag-asa. Napaatras ako, ngunit hindi ko binitiwan ang cabinet. "Sino ka?" tanong ko, kahit na nanginginig ang aking boses. Walang sagot. Tanging malamig na hangin ang lumabas mula sa loob ng cabinet. Pakiramdam ko ay para akong hinihigop papasok. Pero alam kong kailangan kong manatiling matatag. Ang boses ay hindi na muli pang nagsalita. Ngunit ang pag-iyak ay hindi pa rin tumitigil. Maya-maya'y biglang bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Aling Marta. "Oh, nandyan ka pala. Nakita mo na ba siya?" tanong niya. Naguluhan ako sa kanyang tinuran. "Sino po?" tanong ko pabalik, habang pilit na sinusuri ang kanyang ekspresyon. Sa kanyang mga mata, may bakas ng lungkot at pag-unawa. "Siya ang batang babae na natrap sa cabinet na yan maraming taon na ang nakalipas," sagot ni Aling Marta. Nang marinig ko iyon, bigla akong napatigil. "Ano pong ibig niyong sabihin?" tanong ko, ngunit sa loob-loob ko ay may hinala na ako. Matagal na panahon na, bago pa man tayo ipinanganak, may batang babae na nawawala. Sinasabing siya ay natrap sa cabinet na ito, ngunit walang makahanap sa kanya. Paliwanag ni Aling Marta na may halong hikbi sa kanyang tinig. Naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Ang iyak na naririnig ko ay hindi lamang bunga ng aking imahinasyon. Isa itong kaluluwa na nangangailangan ng tulong. Paano natin siya matutulungan? Tanong ko kay Aling Marta, ngunit bago pa man siya makasagot, biglang bumukas ang kabinet ng kusa. Sa loob, nakita ko ang isang anino ng batang babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan, ngunit sa kabila nito ay may kahilingang bumitaw. "Tulungan mo akong makalaya," muli niyang sinabi. Ang kanyang tinig ay humaplos sa aking puso, at kahit pa natatakot ako, naramdaman kong kailangan ko itong gawin. Dahan-dahan kong inilapit ang aking kamay sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi na malamig na hangin ang bumati sa akin, kundi ang pakiramdam ng init at ligaya. "Salamat, Anya," bago siya tuluyang nawala sa aking paningin. Ang cabinet ay muling nagsara, ngunit ang bigat na kanina'y bumabalot dito ay nawala na. Ngunit bago pa man ako makapagpahinga, isang bagong iyak ang narinig ko. Mula ito sa ilalim ng sahig. Tila may isa pang kaluluwa na nangangailangan ng tulong. Bago ako makapagtanong muli kay Aling Marta, ang buong paligid ay biglang nagbago. Ang mga pader ay tila umikot, at ako'y nahulog sa isang madilim na espasyo. Sa aking pagkahulog, narinig ko ang mga tinig ng maraming bata. "Tulungan mo kami," sabay-sabay nilang sinabi. Sa kabila ng dilim, naramdaman ko ang kanilang presensya.
At alam kong hindi pa ito ang katapusan. Isa itong bagong simula para sa isang mas malalim na misteryo na kinakailangan kong lutasin. Ngunit paano ko ito gagawin? Kung ang aking mundo ay ngayoy nasa kadiliman? Habang hinihimas ko ang mga alikabok mula sa lumang kabinet, muli kong narinig ang mahina at malamlam na iyak na tila nagmumula sa kaloob-looban nito. Sa kabila ng pangambang bumabalot sa akin, hindi ko mapigilang makadama ng kakaibang pagnanais na tuklasin kung ano ang nasa likod ng mga hikbi. Muli kong sinubukang buksan ang pinto ng kabinet, ngunit tila ba may nakaharang na puwersa mula sa loob. Nang gabing iyon, hindi ako mapakali. Ang iyak ng batang babae ay parang musika sa aking isipan, paulit-ulit at hindi maalis-alis. Sa kabila ng malamig na simoy ng hangin, bumangon ako mula sa aking kama at nagdesisyong bumalik sa silid kung saan naroon ang kabinet. Sa bawat hakbang ko, ang tibok ng puso ko ay tila isang tambol na bumabayo sa katahimikan ng gabi. Pagdating ko sa silid, may kakaibang lamig ang bumalot sa akin. Ang lamig na iyon ay tila sumasalamin sa kalungkutang nararamdaman ng batang multo. Nilapitan ko ang kabinet at muling sinubukang buksan ito. Sa pagkakataong ito, hindi ko inaasahan ang mararamdaman ko. Ang pinto ay bumukas ng kusa at sa loob ay nakita ko ang isang lumang manika, maruming damit na pambata at isang lumang litrato. Sa likod ng litrato, may nakasulat na pangalan, Isabel. Gamit ang liwanag ng aking cellphone, sinubukan kong mabasa ang mga nakasulat. Ngunit habang ginagawa ko ito, naramdaman kong may malamig na hangin na humahaplos sa aking batok. Agad akong lumingon, ngunit wala akong nakita. Pagbaling ko ulit sa litrato, doon ko napansin ang isang maliit na anino sa gilid ng kabinet. Nanindig ang aking balahibo. Ngunit sa halip na matakot, naawa ako. Isabel, bulong ko. Kung naririnig mo ako, nandito lang ako para tumulong. Sa sandaling iyon, ang malamig na simoy ng hangin ay tila huminahon. Ang iyak ay unti-unting humupa at narinig ko ang isang mahina at halos hindi marinig na tinig. Salamat. Kinabukasan nagdesisyon akong magtanong-tanong sa mga matatanda sa aming baryo tungkol sa kwento ni Isabel. Ayon sa kanila, si Isabel ay isang batang nawala, mahigit isang dekada na ang nakararaan. Wala nang nakakita sa kanya mula noon at ang kanyang pagkawala ay nanatiling misteryo. Ang kabinet kung saan ko siya naririnig ay pagmamay-ari ng kanyang pamilya. Unti-unti, nabuo sa isip ko ang koneksyon. Ang batang iyak na aking naririnig ay si Isabel na tila humihingi ng katarungan. Habang pinapakinggan ko ang kanilang mga kwento, naisip ko ang mga posibilidad na maaaring nangyari kay Isabel. Hindi ko mapigilang mag-isip na baka biktima siya ng isang krimen na itinago ng panahon. Sa aking pag-iimbestiga, unti-unti kong natutuklasan ang mga bahid ng katotohanan na matagal nang nais ikubli ng iba. Nang gabing iyon, bumalik ako sa kabinet, dala ang mga bagong impormasyon. Muli kong tinawag ang pangalan ni Isabel. Alam ko na ang nangyari sa'yo. Bulong ko habang inaabot ang litrato sa loob ng kabinet. Ipinapangako kong hahanapin ko ang hustisya para sa'yo. Sa sandaling iyon, naramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa aking balikat. Ngunit sa halip na takot, kapayapaan ang aking naramdaman. Alam kong naroon si Isabel, at sa kabila ng aming pagitan, nagkakaintindihan kami. Salamat, bulong niya, bago unti-unting naglaho ang lamig sa paligid. Ngunit ang aking pag-iimbestiga ay hindi pa tapos. Kinabukasan, balak kong pumunta sa munisipyo upang hanapin ang mga lumang talaan ng pagkawala ni Isabel. Ngunit bago ko pa man maisakatuparan ang aking plano, may natanggap akong liham sa ilalim ng aking pinto. Walang pangalan ng nagpadala,
Ngunit ang mensahe ay malinaw. Huwag ka nang makialam sa hindi mo naiintindihan. Sa halip na matakot, lalo akong nagkaroon ng determinasyon. Alam kong malapit ko nang matuklasan ang katotohanan. Ngunit hindi ko rin maiwasang magtanong sa sarili ko. Sino ang nagpadala ng liham na ito? At bakit tila may mga taong nais itago ang nangyari kay Isabel? Sa puntong iyon, alam kong hindi ko na maibabalik ang dati kong buhay. Kailangan kong ipagpatuloy ang aking pagsasaliksik. Hindi lamang para kay Isabel, kundi para rin sa katarungan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa akin, hanggang saan ang kaya kong isakripisyo para sa katotohanan? At sino ang mga taong nasa likod ng lihim na ito? Habang bumabalik ako sa aking kwarto, isang bagay ang tiyak. Hindi na ito simpleng misteryo lamang. May mas malalim na puwersang nagtatago sa likod ng lumang kabinet at kailangan kong harapin ang mga panganib na dala nito. At sa kabila ng lahat, isang bagay ang nananatiling malinaw. Si Isabel ay hindi nag-iisa at hindi rin ako. Sa paglipas ng mga araw mula nang marinig ko ang iyak mula sa lumang kabinet, hindi nawala sa isip ko ang mga tanong na bumabalot sa aking isipan. Sino ang batang iyon? Bakit siya umiiyak? At bakit tila may koneksyon ako sa kanya? Sa bawat araw na naglilinis ako sa lumang bahay na iyon, ang kuryosidad ay unti-unting nagiging takot. Ngunit hindi ko maitatanggi ang hatak na bumabalik sa akin sa cabinet na iyon. Isang hapon, habang sinisipat ko ang mga lumang aklat sa study room, natagpuan ko ang isang lumang journal. Ang mga pahina nito ay kupas na, at ang sulat kamay ay tila nagmamadali. Ngunit nagawa kong basahin ang mga nakasaad. Isa itong journal ng batang babae na nagngangalang Clara. Habang binabasa ko ang kanyang mga kwento ng saya at lungkot, nahulog ang loob ko sa kanya. Isa siyang masayahing bata, puno ng pangarap at ligaya. Ngunit sa kalaunan ay unti-unti itong napalitan ng mga pahina ng kalungkutan at takot. Ayon sa mga huling tala, dumanas siya ng matinding kalupitan mula sa kanyang mga tagapag-alaga. Hindi ko mapigilang maluha habang ini-imagine ang hirap na pinagdaanan niya. Isa sa mga huling entry niya ay isang desperadong pagsamo para sa tulong. Sa puntong iyon, napagtanto ko na ang multo ng batang naririnig ko ay walang iba kundi si Clara. Siya'y natrap sa mundong ito, naghahanap ng katarungan at kalayaan. Dala ng simpatiya at pagnanais na tulungan siya, nagdesisyon akong bumalik sa lumang kabinet. Pagbukas ko, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila humihigop sa akin papasok. Sa loob ay may mga lumang laruan at damit na pagmamay-ari ng bata. Sa ilalim ng mga ito, may nakita akong piraso ng papel na tila itinago doon. Isa itong liham, sulat kamay ni Clara, na nagsasaad ng isang lihim na tila hindi dapat malaman ng iba. Sa sinumang makakabasa nito, panimula ng liham, ako ay nagtatago sa isang lugar na hindi ninyo inaakala. Ang mga halakhak na naririnig ninyo ay hindi laging may kasamang ngiti. Sa loob ng cabinet na ito, ako'y nagtatago, hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan. Bigla kong naramdaman ang kilabot sa aking likuran. Paanong ang batang ito ay nagawang magtago sa loob ng cabinet sa kabila ng takot at panganib? Habang binabasa ko ang kanyang mga huling salita, naramdaman ko ang presensya niya sa paligid ko. Ang kanyang kaluluwa ay tila nakikiusap, umaasang mapayapa siya. Hindi ko alam kung anong puwersa ang nagtulak sa akin. Ngunit kinuha ko ang journal at ang liham at nagdesisyong ipakita ito sa lokal na pamunuan. Alam kong kailangan kong ipaalam sa kanila ang tungkol sa nangyari kay Clara upang makamit niya ang katarungan na matagal na niyang hinihintay. Ngunit habang palabas ako ng bahay, biglang bumukas ang mga ilaw sa paligid, isa-isa, sa kabila ng kawalan ng kuryente.
Ang mga ilaw ay tila nagpapahiwatig ng isang landas na dapat kong sundan. Sinundan ko ito, puspos ng kaba at pag-aalala, hanggang sa makita ko ang isang lumang pintuan na dati hindi ko napansin. Bumukas ito ng kusa at sa loob ay may isang maliit na silid na tila isang altar. Sa gitna ng silid ay may isang lumang larawan ni Clara. Nakangiti, ngunit puno ng kalungkutan ang kanyang mga mata. Sa tabi ng larawan ay may nakasulat na mensahe sa dingding. Ang nakaraan ay hindi dapat manatiling lihim. Habang tinititigan ko ang mensahe, biglang narinig ko ang isang malakas na iyak mula sa likuran ko. Paglingon ko, nakita ko ang anino ni Clara. Nakatingin sa akin, mga mata niya'y puno ng pakiusap. "Matutulungan kita, Clara," sabi ko. Nanginginig ang boses. "Gagawin ko ang lahat para makamit ang katarungan mo." Ngunit bago ko pa man masabi ang iba pang mga salita, biglang nagbago ang ihip ng hangin at nawala si Clara. Naiwan akong nag-iisa sa madilim na silid. Nang lumabas ako, dala ang journal at liham, alam kong ito'y simula pa lamang ng mas malalim na misteryo. Ngunit handa akong harapin ito para kay Clara. Ang tanong na lamang ay, anong mga lihim pa kaya ang mahuhukay ko sa bahay na ito? At handa ba akong malaman ang lahat ng ito? Sa aking pag-iisip, biglang bumukas muli ang mga ilaw sa bahay at isang malamig na tinig ang bumulong sa hangin. "Hindi ka nag-iisa.